Kumusta mga kasaliksik? Muling natutulad sa pagkasira ang plano ni Vladimir Putin, ang desisyon ng Russian President na tanggapin ang hanggang 12,000 North Korean soldiers sa Russia ay inaasahang magpapakita ng lakas, ngunit sa halip, ito'y nagdulot ng matinding kabiguan. Sa unang pagkakataon sa digmaang ito, opisyal ng kabilang ang mga dayuhang sundalo, bukod sa mga mercenaries, sa labanan. Subalit imbes na palakasin ang posisyon ng Russia, naging malaking problema ito para kay Putin. Ang mga sundalo ng North Korea ay itinapon sa mabangis na labanan sa Kursk, kung saan nawalan ng Russia ng 450 square miles ng teritoryo at higit 70 mga pamayanan sa matagumpay na counter-offensive ng Ukraine noong Agosto 2024. Sa kasalukuyan, hindi nagbigay ng kahit isang pulgada ang Ukraine at nagresulta ito sa kahihiyan para kay Putin. Sa loob ng 48 oras lamang, nawasak ng puwersa ng Ukraine ang isang buong batalyon ng North Korean troops na nagdulot ng malaking dagok sa pagsisikap ng Russia na mabawi ang Kursk. Ang batalyon na ito, na sinasabing binubuo ng mga elite soldiers, ay hindi nagtagumpay. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sa kanyang talumpati noong ika-4 ng Enero, isang buong batalyon ng North Korean soldiers ang nalipol ng matatapang na mandirigmang Ukrainian sa Kursk. Ang isang batalyon ay karaniwang binubuo ng 500 hanggang 1,000 sundalo, depende sa sitwasyon. Ano man ang eksaktong bilang, malinaw na malaking bahagi ng North Korean forces ang nawala sa Russia sa loob lamang ng 2 araw ng labanan. Sa parehong address, iniulat din ni Zelensky ang karagdagang mga detalye tungkol sa labanan sa rehiyon ng Kursk sa isang maliit na nayon na tinatawag na Makhnovka, ang Russian Army. Kabilang ang mga North Korean soldiers at Russian paratroopers ay nawalan ng isang batalyon ng infantry. Ang tagumpay na ito ng Ukraine ay nagbigay ng malaking moral boost para sa kanilang hukbo na patuloy na humahawak ng Kursk. Gayunpaman, iniulat din na nagawang bawiin ng Russia ang 40% ng teritoryo sa Kursk na nawala sa kanila noong Agosto 2024. Isang taktikal na pagkakamali ng Russia ang pagsasama-sama ng North Korean soldiers at Russian troops sa parehong batalyon. Ang malinaw na language barrier at kakulangan sa koordinasyon ay posibleng naging dahilan ng tagumpay ng Ukraine. Bagamat ito ay haka-haka, tiyak na ang buong batalyon na may malaking bilang ng North Korean soldiers ay nawasak sa labanan. Dagdag pa rito, iniulat ng Ukrainian Commander-in-Chief na si Oleksandr Syrsky na ang counter-offensive ng Russia sa Kursk ay hindi umaayon sa plano. Bagamat nagtipon si Putin ng 50,000 soldiers upang mabawi ang rehiyon, umabot na sa 38,000 ang naitalang casualties ng Russia sa lugar bago pa man mawasak ang batalyon ng North Korean soldiers. Bukod dito, ayon sa intelligence ng South Korea, nahuli ng Ukraine ang isang sugatang North Korean soldier sa Kursk. Ngunit namatay ito sa pagkakakustody ng Ukraine bago makapagbigay ng anumang mahalagang impormasyon. Ayon sa London Evening Standard, ang mga sundalo ng North Korea ay hindi kaagad nakilahok sa counter-offensive ng Russia sa Kursk noong Disyembre 6. Ang dahilan ay simple. Marami sa kanila ang hindi maayos ang kalagayan noong dumating sa Russia. Sa kabuuan, malinaw na hindi naaabot ni Putin ang kanyang inaasahan sa paggamit ng North Korean soldiers. Sa halip na palakasin ang kanilang posisyon, lalo nitong ibinaba ang moral ng kanilang puwersa at ipinakita ang mga kahinaan sa kanilang estratehiya. Sinasabing elite force ang North Korean Storm Corps, ngunit sa aktwal malayo sila sa pagiging handa para sa mabangis na digmaan sa Kursk. Ayon sa isang opisyal ng kanluran, ang mga sundalong ipinadala ng North Korea ay sobrang kulang sa pagsasanay na hindi man lang sila may tuturing na epektibong cannon fodder para sa brutal na estratehiya ni Putin. Ang kakulangan sa pagsasanay at logistical support ang pangunahing dahilan kung bakit hindi agad nakasama ang mga tropa ng North Korea sa laban noong una silang dumating sa Russia. Sa simula, inatasan lamang sila sa mga sekundaryang posisyon habang ang mga sundalong Ruso ang nangunguna sa opensiba. Ngunit nagbago ito. At ngayon, ang North Korean soldiers ay nasa frontline ng Kursk kung saan marami na sa kanila ang namamatay sa bawat labanan. Bagamat sinasabing ang 12,000 North Korean soldiers na dumating sa Russia ay kabilang sa Special Forces Storm Corps na itinuturing na pinakamahusay na unit ng North Korea, ang kanilang kasanayan ay hindi maikukumpara sa battle-hardened forces ng Ukraine.
Ayon kay Hanul, isang North Korean defector na tumakas mula sa bansa at naglingkod sa Storm Corps, ang mga sundalo ng unit na ito ang masasabing pinakamainam sa North Korean military, ngunit ito'y relatibo lamang. Sa kanyang karanasan, nawalan siya ng 22 pounds sa loob ng isang buwan dahil sa pagkain ng bulok na repolyo at sirang mais. Pagkalipas ng 3 buwan, halos lahat ng kanyang batalyon ay sobrang malnourished na kinailangan silang dalhin sa recovery center para muling tumaba. Kahit noong itinalaga sila bilang frontline guards, hindi bumuti ang kanilang sitwasyon. Ang bigas na ipinalit sa mais ay kulang at madalas nilalahukan ng buhangin bago makarating sa kanilang unit. Ang ganitong kalagayan ng mga sundalo ang ipinadala ng North Korea sa Russia. Mga sundalong kulang sa nutrisyon at hirap mag-operate dahil sa mahinang kondisyon. Dagdag pa rito, ang kanilang pagsasanay ay hindi sapat para sa digmaan sa Kursk. Ayon kay Lee Hyung-sung, isa pang defektor na dating kasapi ng Storm Corps, ang tanging kwalifikasyon para mapabilang sa unit ay ang pagiging matangkad at atletiko. Kahit ang kanilang pagsasanay ay limitado sa martial arts at paggawa ng armas mula sa mga gamit sa kusina na hindi praktikal sa digmaan. Ang mga sundalo ng Storm Corps ay bihirang gumamit ng tunay na bala sa pagsasanay. Sa katunayan, sinabi ni Hanul na 3 beses lamang siyang nakaputok ng totoong bala sa buong panahon ng kanyang pagsasanay. Ang mga video ng propaganda ng Storm Corps na nagpapakita ng kanilang kakayahang sirain ang blok ng yelo gamit ang kanilang mga kamay o alisin ang mga kadena mula sa dingding ay malayo sa aktwal na realidad. Ang kanilang mahinang kakayahan sa paggamit ng mga armas at ang language barrier sa pagitan ng mga North Korean at Russian forces ay naging malaking problema sa labanan. Hindi rin sila handa sa estratehiya ng digmaan ng Russia na nagdulot ng mataas na bilang ng casualty sa kanilang unit. Ang mas masaklap pa, ang Storm Corps na sinanay para sa mga infiltration mission at paglikha ng kaguluhan sa likod ng linya ng kalaban ay ginagamit ni Putin bilang frontline troops, isang papel na hindi nila kayang gampanan. Ang resulta ay ang mataas na bilang ng namatay at nasugatan at ang pagkawasak ng isang buong batalyon ng Storm Corps sa loob ng 2 araw lamang ng labanan sa Kursk. Ang pagkasira ng Storm Corps ay patunay ng kawalan ng kakayahan sa estratehiya ng Russia sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Sa halip na palakasin ang kanilang posisyon, ang paggamit ng North Korean troops ay nagdulot lamang ng mas maraming kabiguan. Ngayon malinaw na ang plano ni Putin na gamitin ang North Korean forces bilang dagdag lakas ay isa na namang pagkakamali. Ang tanong ngayon, ano ang susunod na hakbang para kay Putin at sa North Korea sa gitna ng lumalalang digmaang ito? Patuloy ang pagdami ng casualties sa panig ng North Korean soldiers na ipinadala ni Kim Jong-un upang suportahan ang pagsisikap ni Vladimir Putin na mabawi ang nawawalang teritoryo sa Kursk. Sa kabila ng malaking pagkasira ng isang buong batalyon at libo-libong casualties, hindi nagpapakita ng senyales si Putin na ititigil ang kanyang counter-offensive. Sa halip, patuloy niyang ginagamit ang mga sundalo ng North Korea bilang cannon fodder para sa kanyang estratehiya. Ayon sa White House National Security Council spokesman na si John Kirby, ginagamit ni Putin ang mga North Korean soldiers sa tinatawag na human wave attacks, kung saan isinusugod sila sa mga posisyon ng Ukraine nang halos walang suporta at gamit ang mahihinang sandata. Ang layunin ng estratehiyang ito ay ubusin ang bala ng Ukraine sa mga North Korean soldiers bago harapin ng mas bihasang tropa ng Russia ang mga posisyon ng kalaban. Subalit ang kakulangan sa pagsasanay, mahinang gamit at moral ng mga sundalo ay nagresulta sa matinding casualties. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nasa 3,800 North Korean soldiers na ang napatay o nasugatan sa Kursk hanggang sa kasalukuyan, katumbas ng halos 1/4 ng kabuuang 12,000 tropa na ipinadala ni Kim sa Russia. Samantala, ang South Korea ay nag-ulat na mas mababa ang bilang ng casualties, nasa 1,100 lamang. Gayunpaman, pareho itong naglalarawan ng malalaking kawalan para sa North Korea. Ang desperasyon ng mga sundalo ay malinaw sa ulat na marami sa kanila ang nagpapatiwakal.
upang maiwasang mahuli ng Ukraine. Marami ang takot sa retribusyon mula kay Kim Jong-un, na kilala sa mahigpit na pagmonitor sa kanyang mga mamamayan kahit nasa ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagpapakamatay, inaasahan ng mga sundalo na ang kanilang pagkamatay ay ituturing na marangal, kaya't mababawasan ang panganib na maparusahan ang kanilang mga pamilya sa North Korea. Ang pagkatalo ng buong batalyon ay nagdagdag ng hanggang 1,000 sa kabuuang bilang ng mga casualty ng North Korea. Kung ipagpapatuloy ni Putin ang paggamit sa ganitong estratehiya, inaasahan na ang buong contingent ng 12,000 North Korean soldiers ay mauubos bago matapos ang Marso o Abril. Kung hindi maibabalik ng Russia ang teritoryong nawala sa Kursk, pagsapit ng panahong iyon, ang posisyon ng Russia ay magiging lalong mahirap. Naniniwala si Zelensky na ang China bilang isang malapit na alyado ng North Korea ay maaaring gumamit ng impluensya upang pigilan ang pagpapadala ng higit pang mga sundalo ni Kim sa Russia. Ito ay bahagi ng panawagan ni Zelensky mula pa noong late 2024. Sa pagkawala ng isang buong batalyon at libo-libong casualties, maaaring ito na ang tamang oras para magbigay ng mensahe ang Ukraine sa North Korea at China tungkol sa tunay na kalagayan ng digmaan. Sa patuloy na tagumpay ng Ukraine laban sa estratehiya ni Putin, malinaw na hindi na epektibo ang paggamit sa mga sundalo ng North Korea bilang suporta sa laban ng Russia. Malinaw na hindi pa natatapos ang kahirapan para sa mga sundalo ng North Korea na ipinadala upang tumulong sa digmaang isinulong ni Vladimir Putin sa Kursk. Kung magpapatuloy ang pagpapadala ng mga tropa, maaaring maulit ang sinapit ng batalyong Nalipol noong Enero 4, 2024. Sa kabila ng matinding casualties, nagbigay ng babala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang mga Koreanong sundalo ay hindi dapat isakripisyo sa digmaang nagaganap sa Europa. Ayon kay Zelensky, ang China na may malaking impluensya sa North Korea ay dapat kumilos upang pigilan ang pagpapadala ng mas maraming sundalo. Sa nakaraan, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa United Nations noong Setyembre 2024 na ang pagpapalawak ng digmaan sa Ukraine ay dapat pigilan. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ng China, nagsimula ang pagpapadala ng North Korean soldiers makalipas lamang ang ilang buwan. Maliwanag na ang ginagawa ng China ay hindi tugma sa kanilang sinasabi, kaya't hindi maaasahan ng Ukraine na gagamitin ng Beijing ang impluensya nito para kontrolin si Kim Jong-un. Habang patuloy na natatalo ang North Korean troops, nagpapatuloy ang pagsisikap ni Zelensky na palakasin ang suporta mula sa mga kaalyado. Kasalukuyang nakikilahok ang Ukraine sa 25th Defense Contact Group meeting sa Ramstein Air Base sa Germany, kung saan mahigit 50 bansa ang dumalo upang pag-usapan ang seguridad at mga posibleng dagdag na donasyon ng military equipment para sa Ukraine. Ito rin ang huling pagkakataon ni Zelensky na makakuha ng suporta mula sa Estados Unidos bago manungkulan si President-elect Donald Trump. Samantala, aktibo rin ang Ukraine sa paglulunsad ng kontraopensiba sa Kursk. Noong Enero 5, isang araw matapos ang anunsyo ni Zelensky ukol sa pagkawasak ng North Korean batalyon, sinimulan ng Ukraine ang mga atake sa iba't ibang direksyon sa Kursk. Bagamat iniulat ng Russia na napigilan nila ang 2 counterattacks ng Ukraine, iniulat naman ni Ukrainian Presidential Office Head Andriy Yermak na ang rehiyon ng Kursk ay patuloy na nakakakita ng positibong resulta para sa Ukraine. Gayunpaman, hindi natatapos ang mga pagsubok. Ayon kay Zelensky, may kakayahan si Kim Jong-un na magpadala ng karagdagang 30,000 hanggang 40,000 North Korean soldiers sa Kursk. Kung totoo ito, halos madodoble ang puwersa ni Putin sa lugar, na nagpapahiwatig na ang kasalukuyang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ayon pa kay Radio Free Europe, hindi alintana ni Kim ang malaking bilang ng casualties ng kanyang tropa dahil bawat sundalo na ipinapadala ay kapalit ng langis, pera at mga military secrets mula sa Russia. Ang tanong ngayon ay kung ang pagkawasak ng isang North Korean batalyon ay tanda ng tagumpay ng Ukraine sa Kursk o kung ito ang magiging hudyat para kay Kim at Putin na magpadala ng mas maraming sundalo sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang digmaan, malinaw na ang estratehiya ni Putin na gamitin ang mga sundalo ng North Korea bilang suporta ay nagbibigay ng mas maraming hamon sa parehong panig ng digmaan.
Ang susunod na hakbang ng parehong leader ay magbibigay linaw kung hanggang saan pa lalala ang tensyon sa Kursk at sa pandaigdigang entablado.